Yung weight ko before, around 70. 70. Syempre, Pero ngayon, pag-usapan natin naman, gano'ng kadami yung na-lose mo na weight? Like, ayan. ayan. Ayan, kita Lang yung na. ating Pero viewers. Nakaka-inspire lang. Tinitignan ko nga eh. O, diba? Yes. Kwento mo nga yung dun sa medyo matanda na nagsabi na nakaka-offend yung pagkakasabi. Pag kunyari nag-crave kayo ng something tapos bigla kayong kinain nyo tapos nag-gain kayo ng weight, pinagsisihan nyo ba? Yeah, I don't get it. Gusto ko to. Uy, Wow, nag-heart bakit ka. sa'yo? Bakit nag-heart ka? Bakit kaya Ba't ako ang wala? kulit, may ulit ka, ulit. iPhone yung gamit mo, Dapat no? may background. Pag may background. I think iPhone gamit niya. Ganon? Oo nga. Wala. Kaya Ayun, may ako siya. Ay. Sabi ni Drew, lagyan na lang daw ng heart. O sige nga, Drew. Yan na. Ang inggitera. Welcome to the Tunnel Pond, where there's a story in every ripple. I'm Jermaine with my co-host Evie, together with our mainstay tattlers, Chiki and Anna. Come on, all say hi. Hi, girls! So this episode is called The Weight I Left Behind, and it follows one woman's quiet but fierce journey toward health, healing, and hope. Joining us today is Anne. She works at a paralegal firm by day, and by nature, she's a certified introvert. But don't confuse that with being shy. She's thoughtful, sharp, and knows exactly what she wants to say when she's ready to say it. And facing things as an introvert, that hits different. You do it internally, and yet here you are, brave enough to speak it out loud. So, Ate Anne, or Anne, say hi to everyone. Hi! Hi. How's everyone before we really begin our discussion? Nakaka-inspire yung pag-guest ni Anne tonight. Kasi Yes. parang ang dami din naman talaga natin na gusto na maging healthy, 'di ba? Hindi kailangan na True. sobrang payat, pero alam mo yun, talagang maging healthy lang talaga. Tama. At saka ang galing at ang ganda ng improvement. Yes. Talagang matatawag mo siyang improvement or progress talaga from where she was before. I agree. Would you agree? Yeah. Yeah. Tuloy na natin. Umpisahan na natin yung discussion natin. Sa nag-umpisa, can you take us back to the moment na sinabi mo na kailangan mo ng magpapayat? Ano yung nag-push sa'yo na gawin yon? Nag-push sa akin, to be honest. Yung acid, Alin? Alin? yung acid reflux ko, yun talagang nag-push sa akin. Ay, talaga? Ay, So, acid nagmula reflux. siya? Oo, doon siya nagsimula. Sobrang grabe na ba yung acid reflux mo? Yes. So, kailan nag-start tong acid reflux nito? Yung acid reflux ko na yan, nag-start talaga yan nung pandemic. Kakaano ko yan, kakakape, kaka-noodles, napaka-unhealthy na pagkain. Doon nag-start. Okay. So, yung tawag dito, yung nag-push sa'yo, hindi siya actually parang, di ba isipin mo parang, kasi ganito, or alam mo yun, na parang, na insecure ka, ganito. Hindi sa insecurity nang galing, kundi sa health issue siya. Oo. Wow! That's kulit, no? Buti, ganun. Kasi ako ilang beses na rin akong na-rush sa hospital. Kakapahit ko. Pero hindi naman nag-work sa akin. Hindi pa rin ako nai-inspire, guys. Mas lumalaki ako. So, I think it comes with the age din no? Kapag halimbawang pag nagkaka-edad ka na, which I believe na parang mas mabagal na ang metabolism mo, mas mahirap ka na magpapayat kahit anong gawin mong magbawas ng kinakain mo. Unlike ng
bata ka pa, mas mabilis Yeah. ang metabolism mo, mas mabilis ang improvement, I think. Correct. That's true. Pero ano naman, pakilala din natin si si Anne, kasi Gen Z siya. So, ibig sabihin, nandun siya sa age na medyo mabilis pa yung metabolism niya, right? Yeah, good for Pero, her. yes, kaya lang kasi, growing up, okay, kasi kapatid natin si Anne, right? Kilala natin siya since bata siya. Since bata talaga siya, nandun siya nasa round shape siya, nasa rounder shape siya. Okay? Ngayon, isipin mo pag bata ka, dapat mas mabilis yung metabolism niya. Pero sa ano niya kasi, sa case niya, iba. So parang hirap siya na mag-lose ng weight for the longest time. Kasi, ano ba, Ann, sabihin mo nga, ano ba siya, wala ka bang, parang intention before na maging ideal yung weight mo or mapunta ka man lang sa normal BMI na kailangan inantay mo pa si acid reflux na dumating bago ka ma-push mag-lose ng weight? Hindi, kasi dati, sinasabi nila sa akin, halimbawa, tumaba ako. Oo. Taba na ako. Yung dati nila sinasabi sa akin na mataba ako, payat ako noon. Okay. So parang doon sinabi nila sa akin na mataba ka, na mas mataba ka. Sa isip-isip ko, mas mataba ako ngayon lagi niyo sinasabi sa akin, mataba ako kahit before. Diba? So parang, pero ako kasi talaga, may kasi ako sa pagkain. So, wala talaga sa ang pagda-diet. Wala. Pero na-mention mo na parang kapag may nakakapansin sa'yo na parang tumaba ka pa, yung parang ganon. Ano nafe-feel mo kapag may nagsasabi ng ganon? Ano ba? Totoo naman. Ay, totoo naman. Tumaba ako, pero kasi parang nung before sinasabi nila sa akin na na mataba na ako. Kumbaga ngayon na mas sinasabi nila sa akin na mas mataba ako lalo. So parang wala pagbabago. Pero mas payat ako before, pero yung sinasabi nila payat ako before, sa paningin nila nung panahon na yun, mataba ako nun. Oo. Kasi hindi naman nila nakikita kung pag nagwe-weigh ka, 'di ba? Parang ganon. So parang na lang, okay, mataba ulit ako. So, pero yung pamantayan, sa sinasabi mo ang pamantayan mo nun is yung sinasabi ng ibang tao. Okay? Parang, point of view nila. Pero paano ikaw, sa sarili mo, hindi, di ba syempre, nagtitimbang ka, alam mo dapat kung ano yung ideal weight mo, right? Ako kasi, ako talaga, nalaman ko yung una kong timbang, grade 6 yata ako noon. Timbang ko ng 60 kilos. So, wala lang sa akin na okay. Kasi, wala talaga. Like, wala akong pake, gano'n, kakain ako, gano'n. Okay. So, parang, bata ka pa, kahit sabihin na bilugan ka or what not, kiber. Go ahead, kain lang. Para lang basta ma-satisfy mo yung hunger mo or yung cravings mo, ganon. Okay. So, that's different. Pero, like, syempre, bata ka pa nun grade 6 ka pa lang nun, wala ka pa, nene ka pa nun. Pero nung nagdalaga ka na, right? Nag-teen ka na, syempre, nandyan na yung nagkaka-crush ka, alam mo yon, nagkakamalay ka na, like sa physical appearance mo, hindi ka man na-conscious. Ano ba? May nagsasabi sa akin na, mas lumaki ka. Nakaka-conscious kasi mas lumaki daw ako ganyan. Pero, mas mahal ko kasi talaga yung pagkain ng mga panahon na yun. So, wala pa rin akong pakihan. At saka parang si Anne kasi, 'di ba, growing up, never ko rin siya nakitaan na parang merong hint ng insecurity. Parang she's very happy kung like kung yung weight niya, how she looks. Kasi in fairness naman talaga kay Anne, 'di ba? I mean, she knows how to dress well, even kahit na medyo nasa heavier side siya, 'di ba? Correct.
Correct. Tapos siguro hindi rin nakatulong na, kasi nga, di ba baby pa siya, sakitin siya nun, right? Sakitin siya, tapos andyan na yung may mga shots siya or steroid or whatever. Tapos, pumasok siguro na itanim siguro sa utak mo na yung steroid is nagpapalaki, right? Oo. Na kaya malaki siya is because of the steroid that was injected to her when she was a baby, keme-keme, ganyan. Pero I don't think na yun talaga yung reason. So parang sa sinasabi mo, ang reason talaga na kaya ka naging nandun ka sa heavier side is because you just love food. Aha. Period. Right? Okay. Pero ngayon, pag-usapan natin naman, gano'ng kadami yung na-lose mo na weight? Like, from bago ka mag-start mag-diet and up until now? 35 kilos. Hindi ko alam sa pounds. Yung weight ko before, around 70. 70. Siyempre, kino-convert ko sa 2 70. pounds. 8 kilos. Aha. Oo nga. 154 Ang hirap pounds. ng kilos eh. Bakit ganon? Naalala ko naman nung younger years ko, pounds lagi ang ang measurement. Bakit naging kilograms nga? Ganun ba pag Gen Z? I think so. Ako kasi talagang pounds pa rin yung tinitignan ko eh. Ako hindi, sanay ako sa kilos, girl. Ah, talaga? Sorry. Ay, masanay ka sa Gen Z ba ako? kilos? So, 2.2, di ba? When you convert it, you multiply it to Oo. 2.2. 2.2. So, yung timbang ni Anne, bago siya nag-start sa kanyang weight loss journey, 154 pounds. 154 Tama ba? ba? I think she's more than that. I thought you're 173 pounds. Oh, mali. Math na to. Ano ba? Ilang kilos ka nun nung nag-start ka? Ako 78 kilos ako. 78 78? times 78 times 2.2. 171 pounds. 172. Because it's round off. 171.96 eh. So, 172 pounds. Tapos ngayon, ilang pounds ka na? 102.8. Wow. Wow. Yun yung nahihil ko. 102.8. So, that's 46 kilograms. Right? Mm-mm. Ang laki na na-lose mo. Gano'ng katagal yon yung proseso ng pag-lose mo ng weight. So I believe from ilan yun? Ano yung original 78? 178. 178. Yung 178 na yun, I believe that's obese, considered obese, right? Pero ngayon, your BMI is normal. Is that right? Tama ba? I think so. Yeah, nag-calculate. Ano ba yan? Math tayo ngayon. Pero ngayon na nag-lose ka na ng weight, meron bang difference sa pakiramdam nung mabigat ka pa compared to now? Like, do you feel lighter? Tapos, do you feel more, may more energy? Or are you feeling more lethargic? So, para sa akin, parehas lang. Parehas lang. Ano ba naman to? Pero hindi ka mabilis mapagod. Inspire yung mga tao to lose weight if they're just gonna feel the same. Wala, parehas lang eh. Siguro ang pinagkaiba lang, nakakapagsuot na ako ng mga damit na hindi ko masuot dati. Mm-hmm. Like that. Like the tube. The tube, nakakapag-show na ng arms, ng Barbie arms. Barbie arms na ba yan? Hindi pa. Sakto lang. Sakto lang. Grabe, sobrang na-inspire talaga ako kay Anne. Kasi, ayan na. Show ko Pwede ba? Show mo na eh. Hindi, medyo blurry siya kanina eh. Pero, ayan. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. Ayan, kita na. Pero ipapakita din ni Drew somewhere sa screen yung kanyang before picture.
Para may point Yes. of reference lang yung ating viewers. Nakaka-inspire lang, tinitignan ko nga o 'di ba? Yes. Still a pretty face, pero yun yung weight Yes. yung nagbago, which is very Yes. inspiring. I think yun din yung isa sa rason before kung bakit hindi rin siya masyado nagpo-push na na magbawas ng timbang. Kasi yung mga tao sinasabi na, maganda ka naman, maganda yung mukha mo, alam mo yun. So parang walang masyadong nagpo-push. Mm. And then I guess, hindi rin siguro, I don't know kung nakatulong or hindi. Kasi sa family, walang nagsasabi. I never called you fat or mataba or chubby. Did I? Wala. Never. Wala, 'di ba? So parang siguro hindi rin namulat na although sometimes na sasabihin natin na, hey, you're gaining weight, right? And then you probably want to watch your weight kasi parang para sa Sa health. para sa health natin. Hindi naman natin sinasabi na, uy, ang taba mo or Although minsan kasi sa Pilipino kapag pag sinasabi nila, ang taba mo, ganyan. Parang it's not coming from a place of love. Usually parang atake yung dating. Oo. 'Di ba? Hindi totoo 'yun. It's true. Ay, mga nagsasabi na, yung hindi mo talaga ka-close o kaya hindi mo kakilala at all. Oo. Na parang, sino ka ba? Oo, na parang yung mga hindi mo mga ka-close, yun yung parang kapag atake talaga yung dating. Hindi siya na parang, hey, baka naman kailangan mo magbawas ng timbang kasi gano'n. Hindi laging parang tas ako nga kapag tumaba ka lang ng konti, ang laki mo na ngayon, ganyan. So parang ikaw, okay, parang hindi ko naman alam yan, parang gano'n. Siyempre alam mo yun, no? Hindi mo na kailangan sabihin ng malakas. True. Pero Hindi kwento mo yung nagkapreno. pero kwento mo yung experience mo. Kasi before, si Anne, nagbabantay ng convenience store ni Mama. So, marami siyang, marami mga customers na pumapasok. Tapos, nakwento niya sa akin before na meron siya na magsasabi na, kwento mo nga yung dun sa, medyo matanda na, na nagsabi, na nakaka-offend yung pagkakasabi. Ano ba yung sinabi niya? Hindi ko nakaalala yung sinabi. Huwag mo na sabihin verbatim kung ano lang talaga yung idea nung sinabi niya. Tapos itong matandang to, lagi ba yung bumibili dun sa tindahan? Hindi. Parang, bihira lang talaga Bihira talaga siya pumunta sa tindahan Bihira lang pumunta, tapos kumakapanlait pa. Wagas. Oo. Alam mo yun? Sabi ko tungkol sa weight ko. Basta may sinabi siyang ganun. Sino ka ba? Kita kilala. Minsan ka lang pumunta ng tindahan. Diba? Hindi naman ikaw yung nagpapakain sa akin. I think Pero pag doon nanggagaling nakakarinig ka ng ganon, nasasaktan ba yung ego mo? Unti lang. Kasi mas mahal ko Unti lang. Pero kapag nakakita ka ng pagkain, nawawala na yung labas sama na, ng loob. fly out the window na yung Parang pag pinagsabihan ka ng magulang mo, labas dito, ay pasok dito, labas doon, ganon. Tama naman. Tama naman. Oo. Okay. Wala din. So, simulan naman natin na parang, okay, so yung mo nga, yung acid reflux mo, yung naging Reason. is ang tawag dito, reason mo kung bakit ka nagpapayat. Pero nung paano mo sinimulan yung yung so-called diet mo? Tapos, so paano mo sinimulan? Ano yung ginagawa mo? Tapos, mahirap ba? Sige, parang i-explain mo sa amin kung ano yung pinagdaanan mo. So yun, nagsimula talaga yung diet ko dahil nga doon sa acid reflux. So syempre, lahat naman tayo nagda-diet. Pag-umpisa talaga, mahirap. Yes, mahirap talaga. Sobrang hirap, guys. Like, Mahirap ba? Parang hindi naman.
Ako nahirapan. Ako din. Paulit-ulit. Parang, oops, start ulit ako ng diet ko this week. Tapos, come Thursday, mag-stop siya. Tapos, start ulit ng Monday. Parang Yeah. gano'n. Basta laging starting point Monday. It's a very good day to start. Pero, very good si Anne kasi hindi pa siya nagsistop after, 8 months na, right? Pero, pa rin, ongoing pa rin yung diet niya. So, kudos sa'yo. So, game, tuloy mo ang iyong diet journey. So, ayun. So, syempre, yun nga, sabi ko kanina, mahirap talaga sa umpisa. Kasi ako nag-diet na kayo before, tapos uulit na naman sa umpisa. Nakakawalang gana. Pero syempre, hindi, parang gagawin mo na lang yung para sa sarili mo eh. So, paano mo sinimulan? Parang, hindi ka ba nagra-rise? Ano yung una mong ginawa yung first 2 weeks mo? Ako noon, actually nagre-rise ako noon. Kasi, nung time nag-diet ako, nasa US pa ako noon. So, may mga labas-labas, every Friday, o kaya hindi labas may Taco Friday, ganon. So, syempre, kakain ako. Pwedeng hindi kakain. So, syempre, hindi naman mabilis yung pagbaba ng timbang mo. Kasi nga, syempre galing, ang laki ng bigat, grabe yung bigat ko nun, 70 plus, tapos, syempre hindi ka naman pwedeng matulog na isang gabi, pag gising mo, payat ka na, hindi naman ganun yun. Saka pag yun nga, pang nagda-diet kayo, to be honest, lang yun, parang, hindi nyo kasi pwedeng sabihin, ganitong araw magsa-start ako. Ay, hindi, ganito na lang. Walang mangyayari, guys. Promise, wala talaga. Gawin nyo, pag sinabi nyo na, or naisip nyo na mag-diet kayo, mag-diet kayo agad, ganon diretso. Kasi, pag pinagpaliban nyo pa ng ilang araw, wala. Mas lalo kayong tatamarin, promise. Meron pala yun. Akala ko Monday is the best day to start your diet. It's either Monday or first of the month. Don't you agree? I think para lang mas madali nating ma-monitor, no? Parang ganon. I think so. Maybe, oo. Na parang, okay yung progress ko. Pero, Tapos, iniisip ko, paano mo sinimulan? Ano give up mo muna? Give up ko kasi no time na yun, nasa US ako noon eh. So, syempre, hindi ko na may give up yung mga pagkain doon agad, you know. Yeah. So, ano nga give up mo? Parang feeling, hindi, kasi, okay, nag-defensive na. Mahirap kasi talagang mag-diet kapag wala kang kasamang nagda-diet. Kapag yung mga kasama mo sa bahay, kain ng kain, like foodie lahat, yun. Tapos, nandiyan yung lahat ng masarap na pagkain, nakahain, ganyan. Hindi madaling mag-diet, right? Yun. So, lalo na pagka, kunyari, siya, nagda-diet siya, ang ginagawa niya nun, nagkukulong siya sa kwarto. Okay? Kukulong siya sa kwarto, tapos aakyat ako dito, kakatukin ko siya. Ann, kain na tayo, ganyan. Tapos hindi siya, as in, very, very stern na hindi siya kakain, ganon. Ako kasi, marupok ako kapag sinabi ng, kain na tayo, ganyan. No, I'm good, gaganon ako. Pero pag sinabi kung ano yung pagkain, and it's something na talagang appetizing para sa'yo, talagang, go. Talaga, start na lang ulit ako bukas, parang ganon. Or next Monday, ganon. Pero siya, hindi. Ang niya, grabe yung yung disiplina niya sa sarili. I think yun talaga yung parang naging niya, ultimate weapon niya na mag-lose ng weight. Yun. Hindi, saka kasi, ako syempre, may foodie nga akong tao eh. Pero kasi syempre, kung isipin nyo, halimbawa yung cheat day na yun. Sige, cheat day, isang araw lang. Pero halimbawa, may tao na pag sinabing cheat day, sige, kain lahat, ganyan, di ba? Pero minsan kasi yung cheat day kasi na yan, minsan, yan din yung talaga sisira talaga ng diet nyo, promise, yan talaga. Totoo. Cheat. Pero nag-cheat day ka? Like, ngayon, nag-cheat day ka? Bihira, pag lang, pag lalabas lang ako sa mall, dun lang. Pero dito sa bahay, wala. Okay. Pero gaano ka kadalas mag-mall? Unti lang, siguro sa isang buwan, siguro mga 1 o 2 beses lang.
Okay. So yung ganun yung cheat day niya. Okay. Pero totoo yun, yung sinabi niya na ang ano mo, ang kapag ka nag-cheat day ka, kung lalo na pag nag-start ka pa lang ng diet mo, wala ka pang 1 week, nag-cheat day ka na, kalokohan yun. Huwag ka nang mag-diet. Kasi Totoo. lahat nung ano, lalo na, Mamalekwa. kunyari, 6 days ka nag-diet, tapos on the 7th day, syempre Sabbath day, papahinga ka lang, kakain ka lang, ganon. Yeah. Tapos kinain mo lahat ng gusto mo. Lahat ng water weight na na-lose mo the first 6 days, i-gain back mo lang din yan ng Sunday mo. Ganon Yeah, siya. true. So, kung gusto mo mag-diet, ng diet talaga, try mo yatang gawin ng buong month, walang cheat day. So, Yeah. as in diet lang. Para by that time, adjusted na yung tummy mo. Ganon. So, No? Tama ba, Ann? Tama. Tama. Nakatulong. Yung first month mo, cheat day ka, Keme? Oo, kasi nandyan ako sa US, kumakain Ayun tayo. nga pala, no? Yung Friday kasi, it's Taco Friday. So, we really, it's either we do the Taco Friday when si hubby would cook, or we eat out, usually, gringos, like Yes. Mexican, Tex-Mex. Yeah. Love it. Isip ko nga, para dun sa mga viewers natin, like, ano yung mga kailangan nilang i-give up? When you say diet, like, you go for greens na lang ba? Or, alam mo yun? So, para at least may idea din sila, diba? Like, paano sisimula? Do they give up the soda, the sugar, rice? Paano? Paano mo ginawa? Ako, ginawa ko. Kasi syempre nga, yung mga first few months talaga, dahil nasa US ako, kumakain kami. Syempre, wala akong magagawa kasi pagkain yun, di ba? Sinong hihingi sa pagkain? Wala. So, syempre, yung mga pag first few months mo, hindi mo talaga pwedeng biglain yung katawan mo na wala kang kain. Okay. Pwede. Kasi, pag binigla mo yung sarili mo na walang kain, doon pa lang mawawalan ka na nagana mag-diet. Kasi parang, yung umpisa pa lang, anuhin mo na yung sarili mo. Deprive. Yeah. Hindi pwedeng gano'n. Kasi pag pinagbawal mo agad yung sarili mo sa mga pagkain na gusto mo, o mga hilig mo, mawala ka ng gana. Kasi parang ang labas nun, parang, ay, bawal ako sa ganito eh. Ay, bawal sa ganyan kasi diet eh. Pero hindi naman ganun yun. Kung gusto So, nyo, gradual. Paano yung gradual? Like, twice a day ka na lang ba kakain? Once a day na lang ba? Or do you skip a certain meal? Paano? Ako, wait lang. Kung ngayon kasi, yung ginagawa ko ngayon, ang kain ko every other day. Yan yung ginawa mo dun fasting sa every other umpisa? day? Oo. Parang intermittent? Kakain ako ngayon. Hindi ako kakain bukas. Tapos kakain ako sa suda. Ganun. Pero, yung pag sinabi ko hindi ako kakain, kumakain ako ng breakfast lang. Pero Okay. dinner, wala akong kain nun. So, parang fasting na din siya in a way, Oo. right? Oo. Yep. I think so. Tapos, so simula though, hindi ka, nag-fasting ka rin nung umpisa, di ba? Tama ba? Yeah. Tapos, parang ang eating window mo is what, like 6 hours or 4 hours? Parang 6 hours, yeah. 6 hours, yun yung sa umpisa mo. Tapos, parang nung habang nag-a-adjust na ba yung katawan mo, tsaka ka nag-change to a different eating pattern or habit? Hindi naman. Ganun ba din? Hindi ba naman. Ganun pa din. Sadyang nangyari na lang talaga sa akin habang tumatagal kasi nasanay na lang yung katawan ko na ganun. So parang lumiit na yung tiyan mo, madali ka nang mabusog, ganun ba? Yes, ganun. Oh, okay. Pero syempre, 8 months mo na to na ginagawa, 'di ba? May mga times ba doon na parang feeling mo na stuck yung mo, na hindi gumagalaw na yung weight mo kasi parang isagad mo na kunyari yung mo, yung mailulose mo na weight. May mga ganong moments. Tapos kapag nangyayari yon, anong ginagawa mo? Ganun. So far, wala pa akong ganung moments. Wala. Ay, nagpa-plateau. Nakakaingit naman yung ganun. Kasi ako Nakakainis parang na nagdadako. sakto. Walang challenges sa katawan. Oo nga eh. Gen Z kasi.
Bata Kasi pa nag-try eh. ako diet, may moments na plateau, kaya nag-down ako. Tapos parang nag-stay na ako sa ganun, hindi na bumaba. Nangyari Ano kasi, kung gagawin ko? wala talaga akong moments na nag-weight plateau ako, wala talaga nangyari ganun. Siguro dahil din kasi ang kinakain ko more on protein, yung mga ano lang talaga, mga lean meat, ganun, isda. Pero halimbawa naman guys, halimbawa kayo, nag-weight plateau kayo. Etong diet ko kasi na to, second diet na to. Second attempt na to guys, okay? So yung first attempt ko no way back 2020 pa yata, 2021. So nung time Kasi teka lang, wait lang. Pangalawang beses niya pa lang to, successful na siya. Grabe ka naman kung maka-emphasize ng second na to, ha? Alam mo ba, Oo. para namang napakarami na. Ay, Tanong kami nga hindi na mabilang. I know, bilang. right? Kulang yung daliri. Ano? Para bilang yung attempt. And this year alone lang yun. So, Yes. ang ano ngayon, mainggit lang tayo. Kasi second attempt niya lang, tapos successful na siya. Okay. Pero big deal sa kanya yun, di ba? Parang hindi na ako na-inspire. Parang feel bad na ako ngayon. Correct. So parang wala naman siyang problema sa katawan niya. It's more like parang ano lang, sariling, alam mo yon, kung ano lang yung dinidikta sa kanya ng utak niya, yun lang. Alam mo yon? What's amazing lang kay Anne is sobrang love niya ang food eh. Yes, she So does. sobrang love niya yung food, pero yung discipline niya para okay, I'm just going to eat like ano yung sinabi niya kanina, chicken lang or basta more on protein. Tapos naalala ko kasi before, parang lagi yan nagdadala ng food dito, nagagawa siya ng sushi bake, gagawa siya ng dessert, cookies, etc. Lagi niya kaming dinadala ng food. Tapos just recently nagdala siya ng ano yun, sticky rice, mango sticky rice. Tapos sabi ko sa kanya, kain kami. Sabi niya, no, hindi. Alam mo yun? So, parang before kasi sasabayan niya ako kumain, kung ano yung dinadala niya dito sa house. Tapos nakita ko hindi na. Tapos minsan mag-message ako sa kanya, dadalang kita ng ganito, ganyan. Sabi niya, hindi na, tita, kasi hindi ko naman kakainin yan. Sabi ko, wow, talaga ba? So, mas na-inspire ako na parang, shucks, talagang she's really watching what she eats. Yun yung natuwa ako kay Anne. Tama. Diba? Parang pinaka nag-i-inspire sa akin. Kagaling na ako ng 70s na na weight eh. So, parang pag pinabayaan ko na naman to, babalik na naman ako doon. Yeah. Bumalik ulit doon. Tapos, doon na naman, ang hirap, guys, like, ayaw na. Yun yung motivate So you're really watching your weight, ganon. Yes, every day monitored. Every single day nag-weight ako. Nag-weight ka, okay. Kagising ko sa umaga, tinitingnan ko yung weight ko, dadagdagan. Pag nadagdagan ako, hindi ako pero pag hindi ako nadagdagan, kumakain ako. Okay. Tayo ba, kayo, yung mga pag-start yun ng pag-diet, ano yung ginagawa niyo before? Ako, nung una talaga, as in, siguro hanggang, June, until April siguro, nag-oatmeal. September till April. Oatmeal, saka saging. Yun, diba? Yeah. Tao ay, nakakasawa naman, yun lang kinakain mo. Ay, buti, hindi ka nasusuka dyan. Ay, ba't ganito, ganyan. Yes, guys, nakakasawa talaga. As in, yung araw-araw mo kinakain sa umaga, sino hindi mong sasawa, nakakasawa. Pero, yung oatmeal na yan, saka yung banana na yan, healthy kasi yan, guys. Like, as in, although minsan ako, pag di ako tinatamad, naglalagay ako ng sa oatmeal ko ng gatas. As in, powdered milk, gano'n. Tinatamad ako, saging na lang, saka oatmeal lang, yun talaga. Although, syempre, pag gano'n lang, wala talaga lasa yung oatmeal. As in, wala. Plain. Nagbibigyan ng panlasa na lang doon, yung saging na lang. Gano'n. Nagka-count ka ba ng calories?
Like calorie intake? No. Hindi. Basta kung ano lang yung feel mong kainin or sa tingin mo enough lang to suffice yung hunger mo, yun lang. You don't go overboard. So, Good for you. yes. I think ano rin, like si Anna, 'di ba, sabi niya, depende rin sa age. Kasi Yeah. proven yan na kasi before, like ako ang ginagawa ko, ang dali-dali sa akin na mag-lose ng weight. For example, magte-take ako nung gummy, yung mga apple cider gummies before. Pag nag-take ako niyan, 2 weeks lang, I could see na yung difference na may na-lose na talaga ako. I can't even finish a bottle. Pero nung tumuntong na yung age ko sa mga ganitong edad, wag na natin i-reveal, guys, no? Nakakatatlong bote na po ako. Wala pa din. Wala pa din. And then before, gagawin ko lang intermittent fasting. So sa intermittent ko, minsan for 10 hours, nag-start ako ng 10 hours, and then gagawin kong 14 hours, and then gagawin kong 16 hours. Yun sa window ko nung umpisa, parang gustong-gusto kong kumain, kainin ko lahat, ganyan. Pero after a week or two, hindi na ganun yung pag-crave ko na kumain dun sa window na pwede akong kumain, na inaalaw ko yung sarili kong kumain. Hanggang sa nagiging pakonti na ng pakonti yung kinakain ko, na nagiging mas okay ako. So even if other people are eating, I'm fine. Sasamahan ko lang sila sa table. Pero now na sa age ko nga, no, my 40s, it's just really so hard. Na kahit nagbabike na or nililesen ko na rin yung sa rice ko, wala pa rin. Soda, tinigilan ko na rin yung soda, ganun pa din. Yung sugar, like yung sweet, sobrang, ako kaya kong mag-skip ng full meal basta may chocolates ako Pero ngayon, hindi na rin ako nag-chocolates. Pero ano pa rin, mahina. Ang nag-work sa akin just recently is yung sinabayan ako ni hubby. Na-feel niya kasi yung struggle ko Tsaka meron na kasing nangungut siya sa akin na tumataba ako. So parang hindi ko pinapakita, mukhang happy-happy lang ako, na parang I don't care. Hindi, parang ang dating sa akin, okay lang, I don't care, ganyan. Pero alam ni hubby kasi na parang medyo na-hurt ako. Tsaka naging Incredible Hulk na kasi yung clothes ko. Yung parang yung zipper, gumaganon. So parang no, this is not right. Oo, nagpa-pop. Tapos biglang uupo ka lang, yung zipper nung skirt mo parang gaganon. So sabi ko, this is not right, guys. This is not right. I don't deserve this. So siguro napansin ni Abby. Sabi niya sa akin, sige, sabayan kita. So doon na kami nag-start ng banana, apple. Yun lang yung kinakain namin. So that was like 3 days lang. Pero I lost 6 pounds. So parang 2 pounds per day. So na-feel ko na parang shocks, may pag-asa. Ganon. Yes. Totoo. Habang may buhay, may pag-asa. We could always start. Kasi hindi ko talaga deserve na maging Incredible Hulk. Diba? Ganon. Tapos maghahanap ako ng alam mo yun, ng perdible. Maghahanap ako ng perdible kasi nag-Incredible Hulk. Uy, teka lang, tatanungin ko lang. Si Chiki, anong say mo naman? Ako, personally, wala kang problema pagdating sa sa pagda-diet. Pero sa tingin mo, meron ka bang maitatanong kay Ann? Or meron ka bang, parang gustong malaman from her? Nag-take ka ba ng yung supplements? Kasi di ba hindi ka may mga tinitake kang supplements. Or vitamins. Ganyan. Walang supplements? Okay. Parang swerte naman itong guest natin. Oo nga, napakaswerte ng guest natin. She's making it sound so easy. Kasi hindi talaga ganon. Lahat ng viewers natin na nanonood ngayon na interesadong magpapayat or inspired sa naging transformation mo or naging progress mo, hindi talaga siya ganon kadali. Okay? Napakaswerte lang ni Ann na meron siyang disiplina sa sarili.
I think it Okay? starts with that din talaga, no? Yes. Okay. So, pero nakakabilib kasi na buong buhay niya, nandun siya sa heavier side, ngayon lang siya nasa kabilang, like yung right side, para Yeah. maging matawag natin na nasa healthy weight bracket siya. Ngayon lang talaga, buong buhay niya for over 20 years. Okay? Yeah. So imagine that. Tapos pagpasok niya ng pag-diet niya, okay, it's so easy. It's just like walking in the park, parang ganon. Pero hindi talaga siya ganon. Lalo na siguro mas mahirap para sa atin kasi for the longest time tayo naman yung nasa slimmer side, right? Pero getting older, parang mas mahirap na. Ang feeling ko, ang naging mahirap doon is hindi kasi nagsisink in sa atin na nandun na tayo sa age na mabagal na yung metabolism natin, Yeah. right? So ang nangyayari, yung kain natin, the way we eat before na parang kain pang fiesta lagi, ganun pa din yung ganun pa rin yung rate na tapos biglang ma-realize natin na hindi na pala ako pwedeng kumain ng ganito karami. Kasi hindi na pala siya kayang i-process ng katawan ko ng ganun kabilis. So ako ngayon, parang nandun ako sa stage na kailangan isuksok ko sa utak ko na hindi na nga ganon. Okay? Hindi ka na pwedeng kumain ng kain pang fiesta. Kailangan mo lang ng moderation. Okay? May sugar, tapos kasi ako before then, nabubuhay ako ng pagkagising ko, Coke lagi imbis na water, parang ganon. Pero ngayon, when you get older, ma-realize mo na hindi talaga healthy ang sugar para sa'yo in all aspects ng buhay mo. True. Sugar talaga ang So lahat ng pagkain mo, less sugar. Pero syempre kapag nasanay ka na ang pagkain mo, sugar sa umaga, sa tanghali, sa gabi, napakahirap tanggalin sa sistema mo. Okay? So ako ngayon, napakadali pa rin naman sa akin magpapayat. Kaya lang, laging start, tapos stop ulit. Yung disiplina na parang yun nga, yung cheat day na, ay, kaya ko naman yan ma-lose in like whatever eh. Pero babalik mo din siya. Parang ganon. Yeah. Dagdag bawas lang siya. So kailangan siguro talaga, i-mindset mo yung sarili mo na disiplina. And napakagaling ni Ann at meron siyang disiplina. Akala ko kasi dati disiplinado ko, hindi pala. Like right now, guys, tignan mo. Binigyan ako ni Chips. Hubby, no? Anong oras na? It's 12:05, but look. It's tattle time. It's tattle time. So tell me, paano ko papaya? Cheese Ano sticks. yan? Cheese sticks. Sarap. Mm. Ooh. Ano yun, Ann? May paano na? Sorry. Sorry, guys. Pero meron bang Ann, may mga nagtatanong ba sa'yo na parang, syempre ngayon, nagulat na sila, nakita ka nila, uy, pumayat ka na. May mga nagtatanong na ba na, may sakit ka ba? Or na, ang payat mo na. May mga ganun ba? Hindi kasi minsan hindi mawawala sa atin yun na kapag biglang, kunyari, lalo na pag hindi mo masyadong ka-close, di ba? Or minsan, you just lost out of touch ng tapos biglang nagkita kayo na, uy, ang payat mo na, parang ganun. Anong ginawa mo? Usually isipin mo baka biglang nagkasakit, tapos bumagsak yung katawan, parang ganon. May mga nagtanong bang ganon? Madami na dito sa tindahan. Ang payat mo na, nung kinain mo, ginagawa mo, ganyan. Minsan naman, di nila sasabihin sa akin na yung diretsahan, ang payat mo na. Sabihin nila kay mama naman na, uy, si Ana ba yun? Alam mo, pinayat. Nagugulat sila na tinatanong nila kung kinakain ko, tinatanong kung kumakain pa daw ba ako, gano'n. Kumakain ka pa ba daw? Pag sinasabi nila sa akin na, uy, kumakain ka ba ba? Natatawa na lang ako. Oo naman, kumakain pa ako. Pero pakiramdam mo kapag naririnig mo yon, na narinig mo na sinasabi na nila na payat ka na, ganyan ka na, balingkinitan ka na, nakasama ka na sa balingkinitan, tawag dito, troop. Syempre, tatawa talaga ako pag tinatanong talaga nila ako. At tatawag dito, pag kumakain pa daw ba ako, natatawa na lang ako pag tinatanong nila.
Siyempre, kumakain po ako. Pag hindi ako, magkaka-ulcer tayo, guys. Kaya Correct. ayaw yun. Oo. Kasi ang naging ano mo nga, ang naging rason mo is yung ano mo Health. yung acid reflux Siyempre Mm. parang hindi mas masaya yun kapag ka may ulcer ka na. I think it's True. important din na kapag nag-start ka ng magpapapayat mo, kailangan talaga alam mo yung ano ang dapat sa hindi. Kasi meron mga iba talaga na nara-rush sila sa ER, they get hospitalized kasi nga dahil hindi sila kumakain. So I think it's important Tama. also to take note of that. And hindi, kumbaga, hindi pwedeng agad-agad, 'di ba, yung result. Kasi yung iba, kaya nako-compromise yung health nila kasi nga parang akala nila dapat mabilisan, di ako kakain, ilang days straight I won't eat, water lang or whatever. Siyempre, kung meron kang pre-existing na sakit or condition or whatever, baka mas lalong makasama kaysa makabuti, di ba? Tinatanong Tama. nila, kakanin ka pa ba? Siyempre, guys, rice is life. Rice is life or rice is rice? Pero syempre kaya lang, guys, konti lang dapat. Wag na yung dating kain na madami, hindi na gano'n. Saka ngayon kasi, guys, halimbawa, kumain ako. Sa labas lang, kakain na. Hindi ko na kaya. Mabilis na ako mabusog ngayon. As in. Oh. Good for you! Yeah. Kasi syempre, Thank you sa for akin, sharing kahit also. busog na ako, kain pa din. Alam mo yung minsan, may mga moments na hindi ka naman gutom, gusto mo lang kumain talaga. Yeah, parang nagka-crave ka, may nahanap ka din, di ba? Yeah, and sometimes magka-crave ka, tapos kung ano yung available na food sa'yo, parang, this is it. This is not it. Hindi ka nakokontento, kakain ka pa rin ng kakain. So ako laging check sa pantry, di ba? Okay, this one. But this is not it. Ganon. What is it? Tapos tatanungin ko si Habi, what is it? Tapos busog na ako na. I'm full already, but I still want to eat. What is it I want? Tapos tatanungin mo kung ano yung gusto mo kasi hindi pa siya hindi pa siya Pero sa iyo, Ann, ano yung pagkain na napakahirap i-let go nung nag-start ka palang mag-diet? Ano yung sobrang parang yung kailangan mo talaga i-restrict yung, alam ko, disiplinado ka, alam na namin yon. Pero ano yung parang laging may kurot sa puso kapag hindi mo kakainin? Yakisoba. Yakisoba. Favorite ko din yan. Noodles, yung chicken, spicy chicken. Beef. Spicy chicken, tsaka beef. Guys, hindi pa na all you're gonna get because I'm gonna eat it now. That's fine. Gusto ko spicy chicken tapos may itlog, yung over easy na itlog. Oo, sarap. It's so good. Padala nyo naman ako ng yakisoba. Magda-diet ako kinabukasan. Kakain lang ako ng wala kasing yakisoba dito. Ang meron pancit canton. Hindi ko masyadong bet. Ay, teka, okay lang ba na nagsasabi tayo ng products dito? Product placement. Hello. Pero bet ko talaga yung masarap yun. So, masarap mo yung yakisoba. Oo, nag-break sa office dati, di ba, no? Yeah. Kaya hindi ako naggaganon. Kasi mahirap kasi matunaw yun eh. Oo. Correct. Totoo yun. Ako sa tiyan, guys. As in, nahirap. Tama. So, ngayon, 8 months na rin ako kumakain ng mga junk foods, mga chichirya, ng cream, ng cake. Madami akong talagang let go. As in, Yeah, the art of letting go. kailangan. Oo nga. Hindi ka ba hindi mo ba din-doubt, hindi ka ba nag-doubt sa sarili mo na parang bago ka mag-start mag-diet, alam mo ba talaga na kaya mo yun? Na magagawa mo siya? Yes. So ayaw mo lang talaga siya gawin before. Ganon. Galing. Kausap ko. Ang galing niya. Huwag na nga natin i-guess to next time. Parang yung puso ko yung nahihirapan.
Oo nga, parang Struggle? Ano ba parang sabi yan? ko sa sarili ko, what's wrong with me? Struggle din. Di ba, mapapaisip ka, is something wrong with me? Oh, di Do I ba? deserve what I tolerate? Ay, ganun. Ako, mas mahirap lalo mag-diet. Oo, tinamaan yung tuhod ko. Bakit na sinasaktan yung sarili mo? Nakakainis eh. Ay, ko. Parang ako yung nahihirapan lalo. Oo nga. Sa Yung mapapasana all ka na lang, no? Sana all. Oo. Correct. So, hindi ka hindi ka nag-invest sa pagkain? Like, kasi di ba merong iba na kapag ka mag-start ng diet, dapat ganito. And usually kapag na Changing ano ka, rice, alam mo yung mga like brown rice, makikita mo online na mga food na kailangan mong kainin, usually it's super expensive. Hindi ka nag-invest sa ganon. Lang talaga, oatmeal. Tingnan mo, kakaiba talaga siya kumpara mo sa Halika na guys, dito lang tayo. Mag-usap na tayo dito. Ano, paki-log out nga doon. Paki-log out mo. I-kick na yan. Kick ko. Kasi parang, ko. kasi minsan kung yung diet na yun, nag-work sa tao na yun, kasi maaaring hindi mag-work sa'yo yun, diet mo. Oh, pero definitely yung ginawa mo, di mag-work sa amin. Sa lahat. Isa kang unicorn. Yeah. Yun ang sure ako. I know, right? Ano rin, Pero siguro, anong na-realize mo sa sarili mo, sa journey mo? Kasi it seems like you know everything eh. Alam mo lahat ng parang planado, and it's just like your plan is like coming into to fruition. na-realize ko na kaya ko palang mag-small medium na size sa damit, guys. Congratulations. I know, right? Clap. Kwento mo kasi ano yung size mo before. Guys, ang waistline ko before, guys, 36 inches, okay? Aha. Guys, 25 inches. Wow. Good Clap, job. clap, 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 clap. Ilang inches yon? Yun nga. 36 36 inches. to 25, Hindi yung 11. nabawas. 11. Sa bawah. Oh, ang galing mag-math nitong mga to. Galing, Kanina, galing. hirap na hirap. Mas kasi mas na-inspire na talagang kailangan natin gawin to. So, ayun. Okay. So, anong advice naman? Kung may advice kang maibibigay sa mga taong gusto ding magbawas ng timbang, ano yon? Advice? Oo, yung mga gusto mag-start din ng weight loss story nila, anong advice mo? Para madalian naman sila or just to keep moving forward, ganun. Ano? So, ito na nga, guys. Pag gusto niyo talagang mag-diet, guys, huwag nyo sasabihin, sa gantong araw ako magdadiet. Wag. Parang may tinatamaan. As in, wag. Salamat. Umilag kayo guys. Ilaw. Bang! Kailangan ko ng pantakip. Pating! Halimbawa nga, naisip ko na mag-diet kaya ako. Huwag nyo iisipin, gawin nyo agad. Kasi, pag inisip nyo lang ay magdadiet, walang mangyayari. Promise. Maniwala ka sa akin. Wala talaga. So, Ang diet theory lang. That's the simplest. Walang Oo. walang application. Pinaka-simple na talagang spot on, no? Mhm. pag binigyan nyo ng araw yun, sabi, ay, sige, sa Thursday ako magda-diet, ganito. Ay, hindi, sige, sa Friday na lang. Hanggang sa walang nangyari, guys. Kasi nga, puro, sige, next week na lang. Sige, ganito na lang. Walang mangyayari, guys. Promise. Tama. Wala kayo sa Start akin. now. Tama. Okay, so eto naman. If you could talk to your old self, Boy, Tito abunda Boy, ka charot. lang. Tito Boy. Hindi, Look at the kung mirror. makakausap mo yung sarili mo before your weight loss, anong sasabihin mo sa sarili mo? Yeah. Kamusta ang pagkain ng yakisoba dyan, be? Hindi, parang hindi mo ba naisip na you could have started earlier
Parang gano'n na sana nakapagsuot ka agad ng bikini sa beach earlier, parang gano'n? Wala, hindi talaga. Kasi Hindi. Hindi mo pinagsisihan yung mga yakisobang kinain mo noon, yung mga sinigang at adobo na kinain mo noon, hindi. Hindi yung pinagsisihan. Pero hindi ba kayo, pagka kayo kumakain ba kayo, lahat tanong ko to sa lahat. Pag kunyari nag-crave kayo ng something tapos bigla kayong kinain nyo tapos nag-gain kayo ng weight, pinagsisihan nyo ba? Pinagsisihan nyo yung kinain nyo? Na Hindi. parang just for na parang happy ka lang ng 10 minutes na kinakain mo siya tapos Ako may hindi. weight ka na 2 pounds, 3 pounds additional. Hindi. Hindi. No. No, hindi ako. Hindi. Hindi. eh, Parang sarap kumain eh. Ako Pero ano na minsan, lang, I feel guilty, no? Sana hindi ko na lang, I should have not eaten it, parang ganon. Pero the next day na nag-crave ako, ganun din naman, paulit-ulit lang, kakainin mo rin naman siya. Hindi ako nagsisisi. Kasi, ako naman, And you could sa akin always naman, feel bad, but you feel better kapag kumain ka. Alam mo yun? true. Ako, nagka-crave ako ng ganyan. Same pa rin may cravings, kakain ako and then. Pero ang napansin ko lang lately doon nagki-crave ako tapos kakainin ko yung gusto kong kainin. Mas mabilis na ako mabusog kumpara before. Parang hindi na kaya hindi na kaya dati na parang pag kumain before na parang hala, ulit kumain na ako pa, nito no? tapos kakain Oo. pa. Oo, ayun parang ganun. Ngayon ay nandun ako sa stage na parang gusto ko pang kumain kasi parang ang sarap pang kumain nung kung ano yung mga kini-crave kong pagkain. Pero pag nabusog na ako, hirap na ako. Busog na ako, hindi ko na kaya. Ganun. Gluttony. Mabilis na. Ako din, mabilis na ako mabusog pag ganyan. Oo, yun. Kasi- Mabilis na ako mabusog ngayon. Pag nagkikrave kasi ako, yung bihira. Kaya, yun, talagang pag wala akong makitang mabilan, Good for you. iluluto ko na talaga. Yung pag inano ko na yun. Tapos Good after, for you. saya-saya Ako kasi ko. hinahanap ko talaga. Pag wala dito sa house, hahanapin ko sa labas. may treasure hunt na nagaganap. All right. Pero Anne, do you feel like you're a new you? Ngayon na nag-lose ka na ng weight? new me, hindi. Is it like Anne 2.0? Keme-keme? New me, hindi. Walang ganon. Ano lang, new clothes, ganon. Yun lang. I know, right? Kasi ano nga siya from XL to what? Small, medium, ganyan. Medium na siya. Oh. So yung weight mo ngayon na 102 pounds, yan na ba yung limit mo or are you pushing forward pa? Hindi pa to. Hindi pa. Hindi So pa. ano talaga ang the ultimate goal? Siguro mga 40, 43. Ano? Ano 40? Papakompute na naman. Ito, Pounds. ano? 42? Ano 43? Yung may sabi mo? 42. Oo, mga 40. Oh, so okay. So she's 92. planning to lose 10 more pounds. Okay. 10 more pounds. Nakakainis ka. Karirin niya. Mukhang siya mananalo niyan. Dun sa Kasi biggest di ba loser meron kaming biggest loser na na competition. It started January 1st tapos ang magiging end ng competition is December 1st. And so far she's parang 100 something percent plus 100 plus percent of her goal na. So ibig sabihin siya na yung so far siya yung panalo, parang Eh di bigay nyo na lang, Tapos di i-push i-transfer na. nyo na yung payment. Ay, Hindi, hahabol ako, kaya ko to. Kasama si Habi laging sa the other side of the spectrum siya, laging paakyat yung weight niya. Pero lagi niyang kiniklaim niya, I'm gonna win that. Sabi niyang ganon. Okay, fine. Pataasan yata yung namin, yung contest namin eh. Kami. Tapos lahat sila mataas. Ako lang yung bumaba, guys. I know siya yung consistent talaga na pababa ng pababa. Kaya nga sabi ko, ay parang wala man lang siyang na parang minsan kasi may stopping point ka. At one point talaga tataas ka eh. Siya hindi. Talagang consistent siya pababa siya ng pababa. Ayun. Correct. Yes. Yes.
Pero feeling ko naman baka maano din ako, baka magising na din ako sa katotohanan na We kailangan have ko 6 talagang months limitahan left. yung pagkain ko tapos hindi pwedeng hinto-hinto, start and stop ang diet talaga. Kailangan kong competition yan si Anne. Meron tayong mula na pinag-uusapan sa competition. So, kailangan ka rin. Yeah. Isa pa sa motivation ko, yung buburakin ako next year, guys. So, meron siyang Mission trip. Beach trip. Yes. May trip na pinagpe-prepare siya. Kailangan Next year beach pa body yun. ready. Next year pa. Yes. Yeah. Kami nga November eh. Good luck. So, kailangan niya So, talagang meron siyang ilang mag-two-piece. months para mag-two-piece. Magtu-two-piece ba? Two-piece ba ang mo, Ann? Ibang mo? Target? Two-piece? Two-piece. Okay. So, teka lang. So, 102 ka ngayon, 92 ang goal mo. Bukod sa pagkakain mo ng ano pang balak mong, plano mong gawin para ma-hit yung target mo? Hit yung target ko. May idadagdag ka pa bukod sa diet mo? Are you planning on working out? Or Mga ganon. Hindi pa ngayon. Siguro ang workout na kaya kong gawin, as in walking. Ayan. Walking. Yeah. K-step. Parang nahihirapan ako. But so Teka, yung walking na yan, saan ka magwa-walking? Napakainit dyan. Sa mall, pwede. Mega mall lang. 10K, tapos agad yan 10K. Oo nga, pero syempre hindi ka naman araw-araw nagmo-mall. Katulad yung sabi mo kanina, once or twice a month ka lang nagmo-mall. Hindi naman pwedeng 1 to 2 times ka lang mag-workout. Ewan ko, wala talaga ako sa exercise, guys. Wala. I know, right? So, kayo ngayon, tayong lahat, anong biggest takeaway natin sa journey ni Ann? Chiki. Kailangan, pag may gusto ka, paghirapan mo talaga. Kailangan determined ka. Tama. Totoo yan. Ang galing naman ni Mami Chiki. Napaka short and simple. Ana, ikaw. Para sa akin yung sabi nga niya, pag hindi mo siya i-schedule, kailangan you have to start now. Hindi mo siya napag-iisipan na i-schedule mo pa na sa Monday magda-diet na ako, mag-start ako. Dapat parang minsan effective yung Monday. Huwag ka. So, mag-start ka. Mas okay yung start. Mas maganda yung parang start now. Oo. So, mag-start ka na today? Mag-start na ako. Pag naisipan ko na mag-start. Pag-ready ka na. Pag-ready na ako. Hindi kasi ako minsan kailangan mentally and physically ready. Mahirap kasi pag sinabi ko, nyari ko tulad niyan, ako lang mag-isa dito sa bahay, wala yung parents ko. Sabi ko, ayusin ko yung mga halaman sa day off ko. Minsan hindi nangyayari. Pero pag naisip ako na ayusin ko na ngayon, start ko na kagad, natapos ko na siya. Ganun. Ganun. Tama. Ayun. Ikaw Ikaw, Evie? I'm not sure kung meron akong na-pick up. I think, lang talaga. Kasi si Ann, yung disiplina niya talaga yun, yung talagang natutuwa ako sa kanya. Kasi nakita ko yun how disciplined she is. So, I think that's really important, especially for people na gusto talagang mag-diet or to eat healthy. So, yeah, tama.
Ako, ang take away ko, parang hindi ko rin alam kung meron. Pero siguro na meron talagang mga taong katulad ni Anne na kapag yung perseverance nandun, yung discipline nandun, na hindi kasi lahat ng tao, hindi naman lahat yan ng meron tayo, 'di ba? Pero swerte sila na meron sila. Pero dun sa mga taong wala, siguro kailangan natin mag double effort na na i-push pa yung sarili natin sa sobrang limits natin. Minsan lang din kasi yan nasa utak mo lang din yan, 'di ba? Mind over matter. So, parang if you don't mind na nasa heavier ka, then it shouldn't matter. But if you mind it, then you probably need to do something about it. Right? Yun na yung pinaka takeaway ko doon. Tama ba? Ikaw, Ann, anong takeaway mo sa mo? Sa discussion natin, may napulot ka din ba sa amin? Parang ganyan? Or nakita mo yung mga struggles ko nung nagda-diet ako, tapos biglang naisip mo, hindi ko gagawin yung mga pinaggagawa mo. Ano ba? Ganun ba? Wala naman, wala. Wala din? Okay. Okay. Well, so dyan na nagtatapos ang ating episode. So we therefore conclude that transformation doesn't have to be loud to be real. Sometimes it's made of quiet choices layered over time. If anyone listening feels like they're stuck or too tired to start, I just want to say you're not too late. You're not just done yet. So thank you sa pakikinig sa Natatalpan. Until the next episode. Bye. Bye. Okay na tayo, Drew. Mahaba-haba i-edit ni Drew. Oo nga, ang haba. Ay, hindi tayo thank you kay Ann. Teka, magko-closing ako ulit. Charot. Mukha niya ako. Yeah. Okay, go. Go. And thank you for sharing your story with us and with everyone who needed to hear it. Because sometimes the weight we carry isn't just on our bodies, it's on our hearts. And choosing to release it, that's the real strength. Thanks for being with us at the Taro Pond. See you at the pond next time. Bye. Bye.